Sabi niya, alagaan ako. Kaya ako magawag ng item na lang. Pumayag po kayo doon, nanay? Pumayag na naman ako dahil anak ko naman siya. Tiwala ako sa kanya. Hindi ako niya inintindi noon nung umiingi ako sa kanya ng pera. Hindi po totoo yung gano'n na sinasabi niya. Napakababaw naman po yung wala pa ho yung ATM sa kanya na nakasanla. Ang dami nang hinihinging pera sa akin mo. Bakit ayaw niyo ibigay yung ATM kung kayo ay napeperwisyo na sa kanyang paghihingi? Ibalik niyo na lang yung ATM. Kasi po, kaya nga hindi namin binigay kasi naniningil po ako sa kinukuha niya sa akin dahil sinasabihan niya ako ng sampid. Ako po ang biktima dito, sir. Saan ba nanggagaling yung biniling pagkain ng nanay niya? Gusto ko, patahimikin ako. Umalis na lang sila dahil hindi ko na kaya. Hindi po ako papayag. Nakatayo ang bahay namin. Ay, buhatin nila. Ha! Bayaran niyo kung gusto niyo. Sa totoo lang, ako, wala silang narinig sa akin. Pero ngayon, sarili ko ng bahay, may naririnig ako sa kanila. Nasangla po ng aking nanay na si Angelica Espanyo ang kanyang ATM pension gawa po ng kakulangan po sa pera. December 2021, panahon po ito ng pandemic. Inutusan po ng aking nanay si Albert Espanyo para kunin po ang kanyang ATM pension. 2021 hanggang 2024, nasa pangangalaga po ni Albert Espanyo ang ATM ng aking nanay. Ito po ay hindi kinuha ng aking nanay dahil siya po ay nangako na aalagaan at hahawakan ang mga pangangailangan ng aking nanay. Sa 3.5 taon, sa pangangalaga ni Albert Espanyo, bilang lang po ang naitulong niya sa aking nanay. Kaya po naisip ng aking nanay na magpagawa ng bagong account para siya na po ang hahawak ng kanyang pension. Nung nalaman po ito ni Albert Espanyo kung ano-ano na pong masasakit na salita ang sinabi niya sa aking nanay. Ang masasabi ko lang, umalis na lang sila sa bahay. Magsarili na lang sila dahil hindi ko na kaya. Mamamatay ako ng hindi oras nito kapag yan nagpaparinig sa akin. Ayaw ko na talaga. Umalis na sila, yun ang lang masasabi ko. Para sa reklamong ito, makakasama natin ngayon ng live sa ating studio si Nanay Angelica Espanyo at ang kanyang anak na si Ma'am Evelyn. Samantala, Sir Carlet din, pinagbigyan din tayo, nandito rin yung inireklamong anak, makakasama rin natin si Sir Alberto at saka yung asawa ni Sir Alberto, nandito rin po sa ating studio. Meron po kayong ATM card. Opo. Yung ATM po, para po sa pension ninyo. Opo. Pwede ko po bang malaman magkano yung monthly pension ninyo? 4,300. 4,300. Opo. Monthly to, Nanay? Opo. Pero ang naging problema, hindi ikaw ang may hawak. Hindi ako naghawak. Siya ang naghawak nung pinakuha ko doon sa nasanlaan ko na noon. Okay. Sa Pasay. Inutusan mo si Alberto na kunin? Opo. Kunin lang ha? Kukunin lang. Tapos ibibigay sa'yo? O, bibigay nga sa akin. Pero anong nangyari? Bakit nagkaroon ng issue? Ngayon, siya na naghawak nga dahil halagaan ako. Ano pong ibig sabihin nun, Nanay? Alagaan ako sa pagtanda ko nga gano'n. Siya po ba ang nag-offer no? O ikaw nagsabi na... Siya nagsabi. Paano po yung pagkakasabi ni Alberto? Sabi niya, alagaan ako. Kaya ako magawag ng item na lang. Yun ang sabi. Nangangailangan ako. Pumayag po kayo doon, Nanay? Pumayag na naman ako dahil anak ko naman siya. Tiwala ako sa kanya. Pumayag naman ako. So, ibig sabihin, Nanay, para klaro po ha, pinahawak mo yung ATM sa kanya, siya magwi-withdraw, siya magpo-provide ng kailangan mo. Opo. Ano po bang kailangan nyo sa monthly? Gatas? Ano po, marami din akong kailangan. Tulad ng gamot. Yung kung magpapacheck up ako, yun ang ko. Katulad nitong mata ko, mabulag na ako. Hindi ako niya inintindi noon nung umiingi ako sa kanya ng pera. Mabubulag na ako, nagpa-check up kami ngayon lang. Mabubulag na daw ako dahil may glaucoma. Opo. Ilang taon pong hawak ng anak niyo yung 3.5, pinagtiisan ko yan. Ang tinda ko maliit na sagingan.
Yun lang ang pinagkukunan ko. Dalawa kami, yung isang anak ko pang may kapinsanan. Evelyn, ikaw ay anak din ni nanay. Bunso po. Bunsong Opo. anak. Anong bang sitwasyon ngayon? Nasaan na ang ATM? Nasa mama ko na po ngayon. Dahil? Paano nyo nakuha niya? Binago po namin yung yung account niya. Kasi po may appearance din yun, ma'am. Pag So halimbawa po. nagpa-lost na lang kayo, parang Opo, dineclare nyo na nawawala. Kasi, So may opo. bago ng ATM si nanay. Yes, Pero ma'am. kailan nyo lang po nagawa yan? Nung June lang, ma'am. Dito lang? Opo. So, mga 3 months pa lang po. So for now, natatanggap mo na ba nanay yung Opo. sigurado? Opo. Baka naman irereklamo rin si Evelyn. Hindi po. Oh, kasi ang priority namin ikaw yung Opo. matanda rito, ikaw yung senior. Opo. So kailangan namin malaman kung yung ATM ba ngayon hawak mo na. Awak na po. Okay, so may issue tayo sa ATM card for 3 years. Mukhang yung kabilang panig ang may hawak. Meron pa po ba kayong ibang gustong ireklamo sa amin? Mayroon pa po. Yes, nanay. Ang gusto ko po, ibalik sa akin yung papilis ng lupa dahil buhay pa naman ako. Sino yung nakapangalan doon sa papeles? Kaming mag-asawa. Sa'yo in-award, sa inyong mag-asawa. Opo, Okay. opo. Nasaan ang papeles? Nasa kanya. Bakit ayaw niya daw ibalik? Ewan ko sa kanya kung bakit. Nandito naman para mag-explain at malaman natin kung ano yung panig nila. Isa-isahin natin, no, sir? Sa ATM muna. Kasi ang sabi ni nanay, hindi niya na ano yung 4,000. Okay po. Yun. Hindi niya napapakinabangan. Actually po, hindi po sa hindi niya napapakinabangan. Meron po kami lista po doon sa patunay na yung perang binabawas doon sa pililista po namin. Tulad Para ng malinaw lang ano po ba yung mga naibibili niyo na para kay nanay? Hindi ko na matandaan pero basta nandun po sa may po yan nakalista po. At saka minsan may hingi siya ng sa akin, ng pera. Kung may kailangan siya ng pambiling gamot, binibigyan ko naman. Hindi po totoo yung ganun na sinasabi niya. Hindi po ganun yung yung napakababaw naman po yung Tsaka yung ATM na po yan, wala pa ho yung ATM sa kanya na nakasanla. Ang dami nang hinihinging pera sa akin. Nanay, balik tayo sa'yo. Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Wala akong hinihingi. Hindi ako nahingi. Hindi ako Hindi po ako nahingi. sinungaling na tao. Oo, pero parang okay lang naman manghingi kasi nanay mo naman to eh. Hindi po yung madalas po yung hingi. Sa isang linggo ho, 4 na beses po kayo hingi. Tulog pa ho ako. Gigisingin niya ako para manghingi ng pera. Kasi hindi ho kami magkasama sa Manila Hindi kami magkasama sa bahay. Hindi, pero sir, di ba nanay mo naman yan? And then nag-usap naman kayo kung may hihilingin siya na kailanganin niya, ay pupunta naman siya sa'yo kasi hindi naman niya hawak din ng ATM niya. Ngayon naman sir, okay, pag-usapan natin, di ba may time na gusto niyo na makuha ang kanyang ATM? Bakit ayaw niyo ibigay yung ATM kung kayo ay napeperwisyo na sa kanyang paghihingi? Ibalik niyo na lang yung ATM. Kaya nga po, sir, paano ko ibibigay yung ATM? Ako, yung anak niya walang trabaho. Ako Pero may bakit parang yung nanay pa, I do understand na may utang si nanay whatsoever it is, pero di ba napag-usapan na kung ano man nanghihingi ni nanay na kailangan paggastusan, edi yun nagagastos kayo. binibigyan nga namin. Hindi, yun na nga ang Kasi sinasabi ko, ilang bakit ayaw nyo pa ibigay ang ATM? Naintindihan ko na may utang si nanay, pero di ba dapat na bilang isang anak, sige, hayaan na natin yan, nanay ko naman yan. Kasi po, kaya nga hindi namin binigay kasi naniningil po ako sa kinukuha niya sa akin dahil sinasabihan niya ako ng sampid. Naniningil ng? Yung mga inabuno ko sa kanya, yung mga... Dali, ang- bigyan natin ng pagkakataon si nanay magsalita. Sige sinabihan nanay, niya ako ng sumagot ka. sampid. Sandali. Sa totoo lang, ako, nasa akin sila noon, kinasal sila. Wala silang narinig sa akin. Pero ngayon, sa ngayon ako nandyan, sarili ko ng bahay, may naririnig ako sa kanila. Bakit? Hindi ko naman sila pinagbabayad sa lupa. Hindi ko naman pinagpilitan silang tumira sila dyan. Yun ang ano ko doon. Napaka-importante. May sinabi si nanay na tama ang punto na unang-una sa kanyang lupa, pinatira kayo doon. Bakit parang ngayon na ikaw single sentimo, lahat gusto mo singilin kay nanay? Kung babalikan natin, kanino ang lupa? Kaninong lupa? Na kay nanay, nagtayo din kayo ng lugar doon, pinanginayaan niya. Totoo yun, di ba? Opo. Pero pangalan po lang yun sa tatay ko lang po yung Hindi, tatay whatsoever, direct beneficiary is yung asawa bago ang anak. Oo, Okay. ganun. Lumalabas siguro, sir, parang sinisilip mo pa na hindi dapat kay nanay. Sinabi mo ba na direkta na ibalik mo na sa akin ng ATM dahil kailangan ko na yan, ako nang bahala doon sa mga Opo, kailangan kong siyempre. gastusin? Opo, Pero dahil ayaw pa rin niya. hindi pa niya binibigay. Yun yung concern namin, sir. Bakit
Bakit ba ayaw mong ibigay? Wala po siyang sinasabing ganun po. Actually, sir, inaano ko naman yun noon pa nagbibigay naman ako sa kanya. Hindi lang isang beses lang yung sinasabi niya. Pero lahat naman yung binibigay ko. May lista naman po kami doon eh. Pero yung tungkol sa sinasabing inuhold ko yung ATM, hindi namin inuhold ng at least yung iba pa kasi nililes namin doon sa ginastos po namin doon sa bahay na pinatayo niya. Pinatayo, yung bahay ko, walang kisame, walang tumutulo. Tulo na tulo, pinagsasahuran namin mag-ina yung bahay ko doon. Okay, ang sinasabi ni nanay is patsi-patsi yung paggagawa ng bahay, hindi maganda. So, binabawas mo doon sa pension. Yes po. Ngayon naman na gustong bawiin ni nanay, ibabalik mo ba yung papeles? Pwede ko ibalik sa kanila pero mangako sila na hindi nila ibibenta yung bahay. Hindi nila mapapangako yun dahil sa kanya naman nakapangalan. Pangalan po ng tatay ko po. Tatay mo, which is direct beneficiary Patay siya. na si tatay. At the end of the day, kasi yan yung paulit-ulit mong sinasabi. Ang tatay, sino ang direct beneficiary? Anak o asawa? Ikaw sumagot. Yung asawa po. Asawa. Sa- Buhay pa ang asawa, di ba? So dahil buhay pa ang asawa, lahat noon mapupunta sa kanya. Pagka namatay siya, saka lang pwede questionin ng mga anak. Dahil yung direct beneficiary ng asawa is yung wife. So in any case, para wala na din kayong away, wala na din kayong pag-uusap, kung ayaw nyo mag-usap sa isa't isa, ibalik mo na yung papeles. Sige, walang problema. Yun lang Babalik naman ko yung po. magiging resolve nun. Kasi kahit anong sasabihin mo, kung may plano siya ibenta or whatever it is, as long as hindi pa naman mangyayari, then what? Kung ibenta ni nanay and then nalaman ng NHA, then bahala na yung NHA sa kanya. So ang gusto lang naman natin na mangyari ngayon is yung karapat-dapat na dapat kay nanay is dapat ibigay sa kanya. Nakukuha mo. Sige po. Yun lang naman ang gusto ko sabihin. Naintindihan ko naman, hindi ko kayo sinasabi na dapat na pabaya kayo or whatever it is. Ang gusto ko lang sabihin na dapat ibigay ang karapat-dapat na kay nanay. Sir, pwede may sasabihin pa lang ako, sir. O, sige. Yung tungkol pala sa ATM, sir, ang dahilan ko pala na hindi ko binigay yung ATM dahil po, ninakawan niya ako. Naku po. Eh di magsampa ka ng kaso laban dun sa kanya. Bakit mo i-hold yun? Ninakawan niya ako, sir. Umamin yan sa salupon na ninakawan niya ako. Pero nagsampa ba kayo ng kaso? Magsasampa pala. Magsasampa pa lang. Eh walang karapatan na dapat i-hold mo ang ATM kasi nakapangalan sa kanya yun. Yung sinasabi niyang ako nagnakaw doon. Ako, ang labo naman. Isipin mo, tinuladang uling. O, anin ko yung uling na yan, tinulada. Ang laki-laki. Diyos ko. Bilang ikaw ang may-ari, ano bang desisyon mo? Kaya niyo po bang magsama-sama sa isang bubong o ano ba? Gusto ko, patahimikin ako. Umalis na lang sila dahil hindi ko na kaya. Alam mo kung bakit? Mamamatay ako ng di oras. Hindi po ako papayag. Ay, bakit? Hindi po. Bakit hindi kayo papayag? Hindi ako papayag, sir. Nakatayo ang bahay namin. Ay, di buhatin nila. Ha! Bayaran nyo kung gusto nyo. Ay, naku. Pumayag po kayo, magtayo kami ng bahay Pumayag kayo na doon. magtayo kami ng bahay. Okay. Sige, ganito. Since ito ay pamilya, usapang pamilya, meron din mga problemang pamilya, pagdating dun sa pagpapaalis ay medyo ayoko na masyadong panghimasukan yan. Tama ka dun, Sir Carl. Hindi natin sila pwedeng pilitin na umalis. Okay? Ihingi tayo ng guidance sa NHA din mismo at saka sa barangay kung anong pwedeng maging sistema dun sa issue nyo. Pero ang request namin, sir, kasi may reklamo nga ng pambabastos, total, bahay ni nanay pa rin kasi talaga. Ang papel sa kanya, siya ang kinikilala ng NHA. Nung tumawag tayo, talagang si nanay talaga. Huwag niyong bastusin yung matanda. Okay? Siguro ngayon, nanay, gagawa natin ng susunod na hakbang ito. Malaman talaga kung sino yung... kasi meron sinasabi mo na siya din nang babastos sa'yo. Tama ba? Opo. Siya ba yun talaga? Opo. Siya, yung babae. Ay, yung babae nang babastos sa'yo. Pero siguro, huling mensahe ko, uulitin ko na lang, unang-una dito sa anak, maraming salamat na pumunta ka. Sa nanay, maraming salamat na pumunta ka at humarap ka din. Po. Ang magiging mensahe ko na lang dito sa asawa, masyado kong makulit, hindi umi-entra ka sa isang bagay na hindi ka naman kasama. Itong lalaki naman yung kausap namin, bakit ang dami mong sinasabi? Mas marami ka pang sinasabi kaysa sa asawa mong lalaki. Dahil ako po ang biktima dito, sir. Ikaw yung biktima. Opo. Grabe naman yun. Yung ibig sabihin ko dito, ngayon, nagugulat talaga ako dito sa asawa, wala talaga akong masabi. Ganito, yung mismong anak dapat ang nagsasalita. Yung nanay yung lumapit sa amin, ATM at NHA, tapos ikaw magkiklaim na biktima? Opo. Paano ako hindi ako biktima?
Saan ba nanggagaling yung biniling pagkain ng nanay niya? Babalik na naman tayo dun sa point. Babalik na naman tayo dun sa issue na binabanggit mo kanina. Ang tinatanong namin is kanino ba yung ATM? Sino ba ang kausap yung anak? Stop it. Pinaiinit mo na lang yung ulo ko eh. Dapat magtatapos na lang tayo. Sunod na lang ng part 2. Dito na lang tayo magpaalam, nanay, ng maraming salamat at sa'yo. Maraming salamat din sa pagpunta.